10 taon na ang nakalilipas mula nang ibigay ko ang bawat hibla ng aking pagkatao para sa isang pangakong nauwi sa abo. Ang bawat patak ng aking pawis ay ginamit ko upang itayo ang pundasyon ng aming tahanan. Ngunit ang pundasyong iyon, ang siya ring ginamit ng aking asawa upang itaas ang babaeng sumisira sa aking buhay. Ngayong gabi, sa gitna ng marangyang piging, ang lahat ng kasinungalingan ay magwawakas. Akala niya siya ang may hawak ng lahat. Ngunit hindi niya alam, ang bawat susi ng kanyang tagumpay ay nasa aking mga kamay. Dario, handa ka na bang mawalan ng lahat? Siguro dapat mo na siyang hiwalayan, Dario. Look at her, parang basahan na lang sa loob ng bahay na ito. Nakakasawa na. Ang halahak ni Clara ay tumago sa katahimikan ng hapagkainan. Matalas at malamig na parang isang punyal na humiwa sa aking dibdib. Nakatayo ako sa bukana ng kusina, hawak-hawak ang tray na may lamang adobo na maingat kong niluto para sa aming anibersaryo. Ang bawat sandaling ginugol ko sa harap ng kalan, ang bawat sangkap na inilaan ko upang makuha ang lasang gusto ni Dario, ay tila bumaligtad at naging lason sa aking sikmura. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa ibabaw ng lamesa sa gilid. Ang init ng pagkain na dati ay nagbibigay ng kapanatagan ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding pait na gumagapang sa aking lalamunan. Hayaan mo na siya, Clara. She is just a piece of furniture that comes with the house. Wala naman siyang silbi, kundi ang maghintay sa akin dito. Tugon ni Dario. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan, puno ng pangungutya na tila ba ang 10 taon naming pagsasama ay isang malaking pagkakamali na nais na niyang burahin. Nanginginig ang aking mga daliri habang nakakapit sa gilid ng mesa. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon ang lahat ng aking nararamdaman sa kanilang mga mukha. Ngunit ang aking tinig ay tila nabaon sa ilalim ng dagat ng aking sariling pagtitiis. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin sa gilid ng pasilyo. Ang babaeng nakita ko, ang aking sarili, ay tila isang aninong nalulunod sa sarili niyang sakripisyo. Ang mga kamay na ito na puno ng gasgas mula sa pagtatrabaho sa loob ng 15 oras bawat araw upang mapanatiling buhay ang Villa Corta Holdings ay siya ring kamay na ngayon ay hinahamak nila. Ako ang nagbigay ng bawat pagkakataong tinatamasa nila. Ngunit sa kanilang mga mata, ako ay wala lang. Mula sa hagdan, narinig ko ang mahinang yabag ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata, na puno ng karunungan at pait, ay dumaan sa akin bago tumuon sa kanyang sariling anak na kasalukuyang nakayakap kay Clara. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi, ngunit ang lalim ng kanyang paghinga ay sapat na upang maramdaman ko ang bigat ng katotohanang matagal na naming pilit na itinatago. Lira, hanggang kailan mo balak magbingi-bingihan sa harap ng ganitong klaseng pagtataksil? Ang tanong ni Doña Consuelo ay parang isang matalim na karayom na tumusok sa aking puso. Nanatili akong nakatayo sa dilim habang ang bawat tibok ng aking dibdib ay nagtatanong kung ito na ba ang huling gabi ng aking pagiging mapagparaya o simula ng isang bagong yugto na wala ng balikan. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo sa dilim ng pasilyo. Pinakikinggan ang bawat pagtawa ni Dario at Clara na tila mga martilyong tumitibok sa aking sentido. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang dekada ng pagdurusa. Dario, don't you think it's time? Itong bahay na ito, dapat na itong maging sa atin. We deserve this luxury, not her. Paglalambing ni Clara habang maririnig ko ang tunog ng pagbuhos ng alak sa baso. Don't worry, baby. Napapagod na rin ako magpanggap. Sa susunod na business gala, I will make an announcement. Lira will be a thing of the past. Tugon ni Dario. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Doña Consuelo sa aking braso. Hindi ito marahas, kundi isang paalala.
Isang koneksyon ng dalawang babaeng kapwa-biktima ng parehong lalaking walang utang na loob. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng paghahamon. Ang utang na loob na dati ay nagtatali sa akin sa pamilyang ito ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang babaeng wala na talagang mawawala. Dahan-dahan kaming lumakad palayo, pabalik sa silid ni Doña Consuelo. Pagkapasok namin, agad niyang kinuha ang isang maliit na susi mula sa kanyang dibuhista. Ipinatong niya ito sa aking palad. Lira, ang bawat dokumentong kailangan mo ay nasa loob ng vault na ito. Dario thinks he is the king of Villacorta, but he is merely a guest in your kingdom. It is time for you to reclaim your throne. Mahinang bulong ng matanda. Binuksan ko ang vault. Sa loob, nakasalansan ang mga dokumentong matagal ko nang pinaghirapan. Ang mga resibo ng kanyang mga palihim na transaksyon, ang mga kontratang nakapangalan sa akin, at ang katotohanan tungkol sa kung paano niya dahan-dahang ninanakaw ang yaman na iniwan sa akin ng aking ama. Ang mga papel na ito ay hindi lang mga dokumento. Ito ang aking armas. Do you have the courage to break his wings, Lira? Or are you still in love with the shadow of a man who never learned how to value you? Tanong ni Doña Consuelo, seryoso at walang emosyon. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin ng vanity table. Ang mga luha ay natuyo na. Napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga papel. Ang bawat pahina ay nagkukwento ng aking kahinaan sa loob ng 10 taon. Ngunit ang susunod na kabanata ay magiging tungkol sa aking pagbangon. Hindi na siya ang lalaking minahal ko, Doña Consuelo. Sagot ko, ang boses ko ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. He is just a business risk that I need to liquidate. Sa labas, muling narinig ko ang tawanan ni Dario. Hindi na alam, habang nagpapakasasa siya sa aking yaman, ang bawat sandaling ginugol niya sa panluloko ay nagiging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ko, at sa darating na gala, sisiguraduhin kong ang bawat mata ay nakatutok sa kanyang kahihiyan. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang maglaro. Kailangan kong maging mas magaling na aktor kaysa sa kanya. Ipinasok ko ang mga dokumento sa aking bag, huminga ng malalim at inayos ang aking buhok. Sa paglabas ko ng silid, ang Lira na mahina ay nananatili sa nakaraan. Ang babaeng lalabas ay handa ng sumira ng mga imperyo. Kinabukasan, maaga akong bumaba para maghanda ng almusal. Ang bawat galaw ko ay kalkulado, bawat kilos ay may layunin. Nang bumaba si Dario, nakita ko ang kanyang mukha. Pagod, tila hindi nakatulog ng maayos. Malamang ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni Clara kagabi tungkol sa pera. Lira, bakit parang wala pang kape ko? Bulyaw niya. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Nakatingin lang siya sa kanyang cellphone, abala sa pakikipag-chat sa kung sino man. Lumapit ako at inilapag ang mainit na kape sa harap niya. Mumiti ako. Hindi ang meeting pilit, kundi isang meeting sapat lamang upang hindi niya mahalata ang apoy na nagbabaga sa aking kalooban. Pasensya na, Dario. Masyado lang akong naging abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa upcoming gala. Alam mo naman, gusto kong maging perpekto ang lahat para sa kumpanya. Sagot ko. Tumigil siya sa pag-type at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng pagtataka at bahid ng pagkamuhi. Dokumento? Para saan? I told you, you don't have to worry about the business. Just focus on being a wife. I just want to help, Dario. Alam ko namang mabigat ang responsibilidad mo sa Villacorta Holdings. I am just protecting our future. Dagdag ko pa,
Pilit na ginagawang malambot ang aking boses. Uminom siya ng kape at ibinaba ito ng malakas sa mesa. Don't overstep your boundaries, Lyra. Hindi mo maintindihan ang takbo ng negosyo. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo kayang intindihin. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalong tumitibay ang aking desisyon. Ang kanyang pagmamataas, ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Hindi niya alam ang bawat pirma niya sa mga kontratang akala niya ay para sa pagpapalago ng kumpanya ay unti-unting naglilipat ng lahat ng asset sa aking pangalan. Ang mga abogado ng kumpanya ay matagal ko nang nakausap. Sila ay nananatiling tapat sa tunay na may-ari, sa akin. Maya-maya dumating si Clara. Hindi na siya nag-abala pang kumatok. Pumasok siya na parang siya ang may-ari ng bahay, diretso sa tabi ni Dario at humalik sa kanyang pisingi. Ang pandidiri na dati ay nararamdaman ko ay napalitan na ng isang malamig na kapayapaan. Good morning, Dario! Bati ni Clara, bago lumingon sa akin at binigyan ako ng isang mapang-asar na ngiti. Lyra, ang ganda naman ng suot mo ngayon! Bagay sa'yo, parang damit ng kasambahay na naisaboy ng kaunting mamahaling tela. Hindi ako nagpadala sa emosyon. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, sapat na para makita ang bahagyang pagkabigla niya sa aking kawalan ng reaksyon. Salamat, Clara. You have a very unique taste in fashion. By the way, Dario, may nabalitaan ako tungkol sa bagong investment mo sa real estate. Mukhang malaki ang risk. But I am sure you know what you are doing, right? Diretsahan kong tanong bago ko tinalikuran ang hapagkainan. Naramdaman ko ang pagtigil ng kanilang pagtawa. Ang pangalan ng investment na nabanggit ko ay ang mismong proyekto ninanakawan nila ng pondo. Nakita ko sa peripheral vision ko ang pagbabago ng kulay ng mukha ni Dario. Ang takot ay unti-unting lumilitaw sa kanyang mga mata. Naglakad ako patungo sa garden. Ramdam ang hanging dumadampi sa aking balat. Ang hangin ng kalayaan. Hindi ko na kailangang magalit. Ang pagtatanim ng takot sa kanilang mga isipan ay higit pa sa anumang sampal. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang matalo ako. Pagkalipas ng ilang araw, ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila isang bumbang nakatagdang sumabog. Napansin ko ang madalas na pagkulong ni Dario sa kanyang study room. Madalas siyang may kausap sa telepono na pabulong at puno ng tensyon. Si Clara naman ay hindi na kasing ingay ng dati. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa akin nang may halong pag-aalinlangan at pagtataka. Pumasok ako sa study room, dala ang isang baso ng gatas. Kunwari ay ang mabait at mapagkalingang asawa. Nakita ko si Dario na nakahawak sa kanyang sentido. Nakakalat ang mga dokumento sa mesa. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, mabilis niyang itinago ang mga papel sa ilalim ng isang makapal na folder. Ano ba, Lyra? Hindi ka ba marunong kumatok? Galit niyang tanong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis at takot. Inilapag ko ang gatas sa gilid ng mesa nang may hinay-hinay na galaw. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Hindi na ang mapagkumbabang asawa, kundi isang babaeng alam ang lahat ng kanyang lihim. Bakit ka kinakabahan, Dario? May mali ba sa mga rekord ng kumpanya? O baka naman may mga pondo na hindi mo maipaliwanag kung saan napunta? Napatigil siya sa pag-aayos ng kanyang necktie. Ang kanyang mukha ay naging maputla. Ano ang sinasabi mo? Huwag kang mag-imbento ng kwento. You don't know anything about business. Maybe I don't, sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa mesa. But I know who the real owner of Villacorta Holdings is. And I know that in the coming gala, the auditors will be there. Don't you think it's time to settle your debts before the investors start asking questions? Tumayo siya ng mabilis. Ang silya ay tumama sa pader na lumika ng isang nakakabinging tunog sa loob ng kwarto. Lumapit siya sa akin,
Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin, puno ng banta. Pinagbabantaan mo ba ako, Lyra? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, susubukan mo akong sirain? Tumawa ako ng mahina. Isang tawa na puno ng pait. Ginawa mo para sa pamilyang ito? Dario, ang tanging ginawa mo ay magpakasasa sa pawis ng iba. You are a parasite, Dario. And parasites eventually get removed. Umalis ako sa silid na iyon nang hindi na lumingon pa. Sa labas, nakita ko si Clara na nakikinig sa may pinto. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mapanghusgang tingin. Ano ang sinabi niya sa'yo? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nangiinig. Lumapit ako sa kanya. Inayos ko ang kanyang buhok ng parang isang nakatatandang kapatid na nagpapayo. Maghanda ka na, Clara. The fall is going to be very long, and I don't think you have a parachute. Iniwan ko siyang nakatayo doon, tulala at hindi makapagsalita. Ang bawat hakbang ko palayo ay parang paghakbang palayo sa isang bilangguan. Ang hangin ay mas presko, ang bawat tibok ng puso ko ay mas matatag. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nalalapit ang araw ng katotohanan. Hindi na ako ang babaeng nagtatago sa dilim. Ako na ang liwanag na maglalantad sa lahat ng kanilang kadiliman. Kinagabihan, habang abala sina Dario at Clara sa pagpaplano ng kanilang susunod na hakbang sa loob ng silid-aklatan, tahimik akong nagtungo sa harden sa likod ng mansyon. Naroon si Doña Consuelo, nakaupo sa isang silya, tila naghihintay sa akin. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng malungkot na ningning sa kanyang muka. Nagsisimula na silang magkalamat, Lyra. Bungad ng matanda nang hindi man lang lumingon sa akin. Clara is already looking for a way out. She knows the money is drying up. Umupo ako sa tabi niya. Ang simoy ng hangin ay dala ang samyo ng mga jasmine na dati ay paborito ng aking ama. She only loves the luxury, Doña Consuelo. Kapag nawala ang perang, pinapakain ni Dario sa kanya, mawawala rin ang pagmamahal niya. At si Dario? Tanong niya, ang boses ay puno ng pait. Ano ang plano mo sa kanya? I will let him reach the peak of his arrogance. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Hahayaan ko siyang maniwala na tagumpay na ang lahat bago ko tuluyang bawiin ang lahat. I want him to feel the weight of his own greed when it all comes crashing down. Biglang bumukas ang pinto ng terrace. Naroon si Dario. Ang kanyang muka ay halatang balisa. Nagulat siya nang makita kaming dalawa. Mabilis niyang binago ang kanyang ekspresyon. Pinalitan ito ng isang pekeng ngiti na puno ng panlilinlang. Oh, Lyra, nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Wika niya habang papalapit sa amin. I was thinking, maybe we should have a pre-gala dinner. Invite some of our biggest investors. I want to show them how stable our marriage and our company are. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamakaawa na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pagmamayabang. Kailangan niya ng mga investors para pagtakpan ang mga butas sa pananalapi na ginawa niya. That sounds like a wonderful idea, Dario. Sagot ko, pilit na ginagawang matamis ang aking tinig. I will handle the guest list, and I will make sure that every important person will be there to witness our perfect life. Ang pagngiti ko ay hindi umabot sa aking mga mata. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Doña Consuelo sa aking kamay. Isang kasunduan ang nabuo sa pagitan namin. Isang kasunduan na hindi na mababali. Salamat, Lyra. You always know what's best for us. Sabi ni Dario. Ang kanyang boses ay tila may halong ginhawa.
Hindi alam na ang listahan ng mga bisitang aking ihahanda ay ang listahan ng mga taong magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Umalis siya na may kasiguruhan sa kanyang sarili. Naiwan kaming dalawa ni Doña Consuelo sa dilim. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa loob ng aking puso, nararamdaman ko ang paghanda ng isang bagyong magtatangay sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Wala nang balikan. Ang bawat hakbang ay kalkulado, at ang gabi ng gala ang magiging huling sandali ng kanilang kasinungalingan. Lumipas ang mga araw na punong-puno ng paghahanda. Sa bawat pagpili ko ng mga bulaklak para sa dinner, sa bawat pag-aayos ko ng seating arrangement, ramdam ko ang tensyon sa loob ng mansyon. Si Clara, na dati ay laging mapang-api, ay nagsisimulang maging balisa. Madalas ko siyang makitang nagbubulungan sa telpono, tila naghahanap ng paraan para makatakas o makakuha ng pera. Isang hapon, habang abala ako sa pagbabasa ng listahan ng mga dadalo, biglang pumasok si Clara sa aking silid. Hindi na siya ang babaeng maangas noon. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at kawalan ng pag-asa. "Lira, kailangan natin mag-usap." Simula niya, ang boses ay mahina, halos pabulong. Tiningnan ko siya ng direkta sa aking salamin. Dahan-dahang sinusuklay ang aking buhok. "Ano ang kailangan mo, Clara? Masyado akong abala para sa mga walang kwentang bagay." "Dario is planning to liquidate some assets. Alam ko ang ginagawa niya." Pagtatapat niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kakampi. "He is planning to run away after the gala. I just want to make sure na may makukuha ako sa lahat ng ito. I helped him. I deserve a share." Napanghiti ako ng mapait. Ang kanilang pagmamahalan ay isa lamang transaksyon. "So, you are betraying him now?" Gaano kabilis magbago ang ihip ng hangin. "I just want to survive," sagot niya habang lumalapit sa akin. "If you have evidence against him, just tell me. I can help you destroy him. Just give me a part of the fortune." Tumayo ako at humarap sa kanya. Ang tangkad ko ay tila nagbigay sa akin ng bentahe sa harap niya. "Clara, you don't understand. Ang yaman na ninanakaw nyo ay pag-aari ng pamilya ko bago pa man dumating si Dario sa buhay ko. Wala kang karapatan sa kahit isang sentimo. At ikaw? You are just a pawn in his game. Sa tingin mo ba, ililigtas ka niya kapag dumating na ang oras?" "Lira, please." "Save your tears for the gala, Clara." Putol ko sa kanyang sasabihin. Dahil sa gabing yon, hindi lang ang pangalan ni Dario ang masisira. Lahat ng taong kasabwat niya ay babagsak din. Iniwan ko siyang nakatayo roon, gulat at hindi makapaniwala. Ang bawat salita ko ay parang yelong tumutusok sa kanyang sikmura. Ang kanilang pagkakaisa ay unti-unti nang naglalaho. Ang kanilang mga sikreto ay unti-unti nang nabubunyag. Nang makaalis si Clara, naupo ako sa aking kama at huminga ng malalim. Naramdaman ko ang tibok ng aking puso, matatag, walang takot. Alam ko ang plano ni Dario. Alam ko ang balak niyang tumakas. Ngunit hindi niya alam na ang bawat exit na binabalak niya ay sarado na. Ang lahat ng bangko, ang lahat ng kliyente, at ang lahat ng koneksyon ay nasa ilalim na ng aking kontrol. Sa labas, unti-unting lumulubog ang araw. Ang madilim na kalangitan ay tila nagbababala ng isang malakas na bagyo. Ang gala ay gaganapin sa loob ng 2 araw, at sa gabing yon, ang lahat ng kasinungalingan na binuo nila sa loob ng 1 dekada ay sasabog na parang isang bula. Wala nang matitira, kundi ang katotohanan. Ang pre-gala dinner ay ginanap sa main dining hall ng mansyon. Ang bawat kandila ay nakasinde. Ang pilak na kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. At ang mga mamahaling alak ay nakahanda sa mesa. Ito ang gabi
kung kailan ipapakita ni Dario sa mga investors na ang Villa Corta ay nasa rurok ng tagumpay. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na gown. Walang anumang alahas na sumisigaw ng yaman, ngunit ang aking tindig ay nagpapahiwatig ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Si Dario naman ay abala sa pagpapabida sa harap ng mga bisita. Ang kanyang boses ay puno ng paitaas na tono ng kayabangan. Si Clara ay nakaupo sa tabi niya. Pilit na numingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay madalas na tumitingin sa pintuan, tila naghihintay ng pagkakataong makatakas. "To the success of Villa Corta!" sigaw ni Dario habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ang lahat ng mga bisita ay sumabay. Ang tunog ng pagtagpo ng mga kristal na baso ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumayo ako. Ang bawat mata ay napunta sa akin. Si Dario ay nagbigay ng isang pilit na ngiti. Tila nagbababala sa akin na huwag gumawa ng anumang eksena. "Dario is right," simula ko. Ang aking boses ay malinaw at kalmado. "This company has been through a lot." Pero bago tayo mapatuloy sa pagdiriwang, may gusto lang sana akong linawin tungkol sa mga proyekto na ilulunsad natin ngayong gabi. Bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Dario. "Lira, sit down. Hindi ito ang tamang oras para sa business details." "On the contrary, Dario," patuloy ko habang unti-unting lumalapit sa mesa kung saan nakalagay ang mga projection ng kumpanya. "I think the investors have the right to know where their money is actually going." Inilabas ko mula sa aking clutch bag ang isang tablet at ipinasa ito sa pinuno ng audit firm na naroon bilang bisita. "These are the documents detailing the real flow of capital in the company." Ang ilang pondo na akala ng mga investors ay napupunta sa real estate ay inililipat sa mga pribadong account sa ibang bansa. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Ang tunog ng paghinga ng mga tao ay tila mas malakas kaysa sa musika sa background. Si Dario ay napatayo. Ang kanyang muka ay nagnanggalit sa galit at takot. "Lira, stop this madness!" sigaw niya. Hindi ako natinag. Tiningnan ko ang mga investors na ngayon ay nakatingin na ng masama kay Dario. Ang bawat isa sa kanila ay nagbubulungan. Ang tiwala na dati ay nakapako kay Dario ay unti-unting napapalitan ng pagdududa. "Dario, hindi ka nag-iisa sa desisyong ito, hindi ba?" Dagdag ko, ang aking tingin ay dahan-dahang lumipat kay Clara. Si Clara ay nanginginig. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na siya ang gawing scapegoat ni Dario. Sa sandaling yon, alam kong naramdaman nila ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Ang kanilang tagumpay ay isa lamang bula na ngayon ay pinutok ko na. Umalis ako sa harap ng mesa at bumalik sa aking upuan. Hindi ko na kailangan magsalita pa. Ang ebidensya ang magtatapos sa kanila. Ang gabi na dapat sana ay magpapatatag sa kanila ay naging simula ng kanilang katapusan. Ang katahimikan sa loob ng dining hall ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa aming lahat. Ang pinuno ng audit firm, si Mr. Ramos, ay dahan-dahang binabasa ang mga dokumentong ipinasa ko. Bawat pahina na kanyang binubuklat ay nadudulot ng mas malalim na kunot sa kanyang noo. "Dario, ano ang kahulugan nito?" tanong ni Mr. Ramos. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng otoridad na ikinatalbog ng puso ng lahat. "Ang mga pondong ito, bakit nakapangalan sa mga shell company sa Panama? At bakit may mga pirma rito na hindi dumaan sa board approval?" Sumugod si Dario sa mesa. Pilit na inaagaw ang mga papeles. "Fake yan! Lira is just being hysterical. Huwag kayong maniwala sa kanya." Ngunit bago pa man niya mahawakan ang mga dokumento, hinarangan siya ng mga security personnel ng mansyon. Ang mga taong dati ay sumusunod sa kanya. Ngunit na yon ay alam na kung sino ang tunay na may-ari ng Villa Corta. "Dario, stop!" wika ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na tila humahati sa hangin.
Ang bawat pirma mo, ang bawat transaksyon, at ang bawat barya na ninakaw mo mula sa kumpanya ay nakatala. Lahat ng ito ay may kasamang audio recordings ng iyong mga pakikipag-usap sa mga bank brokers. Nang marinig ang tungkol sa mga recordings, tuluyang nanghina si Dario. Napaupo siya sa kanyang silya, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Clara naman ay unti-unting umatras patungo sa pinto. Pilit na nagtatago sa anino ng mga dekorasyon, ngunit nakita ko ang bawat galaw niya. Clara? Tawag ko. Huminto siya. Huwag kang aalis. Ang pangalan mo ay nakasulat din sa mga dokumentong ito bilang beneficiary ng mga nakaw na yaman. Sa mata ng batas, ikaw ay accomplice. Umiiyak na si Clara ngayon. Ang kanyang mamahaling makeup ay nagkukulot sa kanyang pisngi, nang iiwan ng mga itim na marka. Hindi ko alam ang lahat ng ito. Pinilit niya lang ako. Dario, sabihin mo sa kanila. Pinilit? Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Sigaw ni Dario. Bumaling siya kay Clara nang may matinding poot. Ikaw ang nagsabi na kailangan nating makuha ang pera para makapagsimula tayo ng bagong buhay. You are just as guilty as I am. Ang kanilang pagkakaisa ay tuluyang gumuho. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay naglalabas na ng kanilang mga telepono upang i-record ang eksena. Ang kahihiyan na matagal ko nang pinangarap para sa kanila ay nagaganap na sa mismong harap ko. Lumapit ako sa gitna ng silid, sa harap ng lahat ng mga tao. Dario, Clara, ang Villacorta Holdings ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay bunga ng dugo at pawis ng aking ama. Sa loob ng 10 taon, hinayaan ko kayong magpakasasa dahil akala ko ay may puso pa kayo. Ngunit mali ako. Tumingin ako kay Mr. Ramos. Mr. Ramos, itawag niyo na ang mga otoridad. I want everything to be handled by the law. Habang papalapit ang mga security at ang mga opisyal na magsasagawa ng investigasyon, nakita ko si Doña Consuelo na nakatayo sa may hagdanan. Nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang pagtango ay ang pinakamalaking gantimpala na natanggap ko sa loob ng 10 taon. Ang bagyo ay tapos na at ang natira na lamang ay ang paglilinis ng mga pagkawasak na iniwan nila. Ang ingay ng mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumibigat sa silid. Ang mga investigador ay pumasok. Ang kanilang mga uniforme ay simbolo ng katotohanang hindi na kayang takasan ni Dario at Clara. Habang kinakausap ni Mr. Ramos ang mga otoridad, dahan-dahan kong nilapitan ang magkasintahang ngayon ay tila mga basang sisiw sa gitna ng bagyo. Dario! Tawag ko ng mahina. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ay basang-basa ng luha at takot. Ang mansyon na ito, ang mga sasakyan, ang bawat luho na tinatamasa ninyo, lahat ay kukunin na ng batas bilang bahagi ng asset seizure. Lira, please. Pag-usapan natin ito. Pakiusap niya. Sinusubukang hawakan ang aking kamay, ngunit agad akong umiwas. Ang bawat pagdampi niya ay tila nakakadiri sa aking balat. I can fix this. I can change. Give me another chance. Tumawa ako ng mapait. Isang tunog na walang bakas ng pagpapatawad. Chance? Binigyan kita ng 10 taon, Dario. 10 taon na ang bawat araw ay ginugol ko sa paghihintay ng pagbabago na hindi naman dumating. Ang chance mo ay natapos na noong araw na ipinagpalit mo ang ating dignidad para sa panandaliang sarap. Binalingan ko si Clara na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, humihikbi ng malakas. At ikaw, Clara, akala mo ba ay maliligtas ka dahil ipinasa mo ang sisi sa kanya? Ang kasakiman ay walang pinipiling biktima. Pareho kayong lalamunin ng sistemang inakala ninyong kaya minyong kontrolin. Habang pilit silang inilalabas ng mga opisyal, ang mansyon na dati ay saksi sa aking pagdurusa ay nagsisimulang magbago ang aura. Ang bawat sulok ay hindi na punong-puno ng tensyon.
ito ay nagiging maluwag, magaan. Ang mga bisita ay dahan-dahang lumalabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat, ngunit may bahid ng paggalang sa aking ginawa. Nang tuluyan ng makalabas sina Dario at Clara, ang silid ay biglang tumahimik. Naiwan kaming dalawa ni Doña Consuelo sa gitna ng malawak na dining hall. Ang bawat kandila ay unti-unting namamatay. Ngunit ang liwanag ng buwan na tumatago sa malalaking bintana ay nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita ko ang aking sarili sa salamin ng buffet table. You were magnificent, Lyra. Wika ni Doña Consuelo. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon. Nayon, ang Villa Corta ay tunay na iyon na. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya, Doña Consuelo, sagot ko habang humihinga ng malalim. Tungkol ito sa aking kalayaan. Sa wakas, ang bawat anino na bumabalot sa akin ay naglaho na. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang maliit na bahagi ng aking puso na nananatiling nag-aalala. Ang nakaraan ay hindi basta-basta nabubura. Kahit na sila ay wala na, ang mga peklat na iniwan nila sa aking pagkatao ay kailangan pa ring paghilumin. Ang laban ay tapos na, ngunit ang paglalakbay patungo sa aking tunay na sarili ay kakasimula pa lamang. Ang unang umaga, matapos ang gabi ng paghuhukom, ay bumungad ng may kakaibang katahimikan. Walang ingay ng pagtatalo, walang mabigat na tensyon sa hanging dumadaloy sa loob ng mansyon. Lumabas ako sa terrace, bit-bit ang isang baso ng mainit na kape, at pinanood ang pagsikat ng araw sa likod ng mga bundok. Sa loob ng 10 taon, ang mga sandaling ito ay puno ng takot. Takot na baka magising si Dario ng masama ang timpla. Takot na baka may bagong utang na naman siyang dapat kong bayaran. Takot na baka mawala ang lahat ng aking pinapahalagahan. Ngunit na yon, ang kape ay mainit, ang hangin ay presko, at ang mansyon ay sa akin. Tunay na akin. Napansin ko si Doña Consuelo na papalapit, bit-bit ang isang maliit na sobre. Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talim ng dati. Ito ay puno na ng kapayapaan. Lyra, ito ang mga dokumentong kailangan mo para sa legal na paglilipat ng lahat ng ari-arian. Wika niya habang ipinapatong ang sobre sa mesa. Dario and Clara are currently in the precinct waiting for their bail hearing. Ngunit ayon sa aking abogado, masyadong matibay ang ebidensya. Hindi sila makakalabas ng madali. Tiningnan ko ang sobre. Iyon ang huling tanda ng aking nakaraan. Salamat, Doña Consuelo. Pero bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako tinulungan laban sa sarili mong anak? Tumingin siya sa malayo, sa mga puno sa harden. Dahil nakita ko sa iyo ang sarili ko noon kabataan ko, Lyra, ako rin ay dumaan sa apoy ng pagtitiis. Ngunit ako ay walang tapang na lumabas. Ang pagtulong ko sa iyo ay ang paraan ko upang maitama ang pagkakamali ko noon. You deserve a life without chains. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking pisngi. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Ang pagkilala ng isang ina, kahit hindi ko siya tunay na ina, ay higit pa sa anumang material na bagay. Anong plano mo ngayon? Tanong niya. Gusto kong simulan ang foundation na binalak ni Papa. Sagot ko ng may determinasyon. Gusto kong tumulong sa mga kababaihan na tulad ko, na nakulong sa isang relasyong mapang-api. I want to give them the voice that I lost for 10 years. Tumayo ako at humarap sa malawak na lupain ng Villa Corta. Ang bawat puno, ang bawat disenyo ng mansyon ay hindi na simbolo ng aking pagkakakulong. Ito ay simbolo ng aking pagbangon. Sa malayo, nakita ko ang isang grupo ng mga tauhan na naglilinis ng garden. Ang mga ngiti nila ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ramdam nila ang pagbabago. Ramdam nila ang liwanag. Hindi na sila takot. Ang mansyon na ito ay hindi na isang bilangguan. Ito
ay isang tahanan na puno ng bagong pag-asa. Ang umaga ay tahimik, ngunit ito ay isang tahimik na puno ng boses. Boses ng aking kalayaan, boses ng aking bagong simula. Ilang linggo na ang nakalilipas. Ang Villa Corta ay hindi na isang malamig na istruktura ng bato at semento. Ito ay unti-unti nang nagiging isang kanlungan. Ang mga silid na dati ay puno ng alikabok at mga sikreto ay nalinis na, at ang mga bintana ay nakabukas na para sa sariwang hangin. Dayanpaman, sa kabila ng aking tagumpay, may mga gabing ang anino ng nakaraan ay pilit pa ring bumabalik. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa bilangguan. Si Dario. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi na ang mapagmataas na boses na nakilala ko. Ito ay paos, basag at puno ng desperasyon. Lyra, please, pakinggan mo ako. Pakiusap niya. The jail, it's hell. I can't survive here. Kahit pampiyansa lang, Lyra, I know you have the power to withdraw the charges. Tumayo ako sa harap ng bintana, tinitingnan ang aking refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Lyra na madaling manipulahin. Dario, ang bawat desisyon mo sa loob ng 10 taon ay may katumbas na bunga. Ang bilangguang kinalalagyan mo ngayon ay resulta ng mga pagpipiliang ikaw mismo ang gumawa. Lyra, nagsisisi na ako. I love you, Lyra. Believe me. Ang boses niya ay naging matamis. Sinusubukang gamitin ang huling sandata na alam niyang gumana nun, ang pangako ng pagmamahal. Ang pagmamahal, Dario, ay hindi isang kasangkapan na ginagamit kapag kailangan mo lang ng tulong. Sagot ko, mahinahon, ngunit matalim. Ang pagmamahal ay respeto, katapatan at sakripisyo. Mga bagay na hindi mo kailanman ibinigay sa akin. Ibaba ko ang telpono. Ang tunog ng pagputol ng linya ay tila ang huling pagputol ng tanikala na nagtatali sa akin sa kanya. Hindi na siya isang banta. Hindi na siya isang asawa. Siya ay isa na lamang estrangero na may madilim na nakaraan. Maya-maya, pumasok si Doña Consuelo sa aking silid. Nakita niya ang aking bahagyang panginginig, hindi dahil sa takot, kundi habil sa bigat ng pagbitaw. Nilapitan niya ako at hinaplos ang aking buhok. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Lyra. Wika niya. Ito ay para sa iyo. Para hindi mo na madala ang bigat ng kanyang mga kasalanan sa iyong paglalakbay. Hindi pa ako handang magpatawad, Doña Consuelo. Pero handa na akong kalimutan siya. Sagot ko. Lumabas kami ng silid at nagtungo sa garden kung saan nakahanda na ang mga gamit para sa unang araw ng aking foundation. Nakita ko ang ilang mga kababaihan na dumating para humingi ng tulong. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng takot, tulad ng sa akin noong unang taon ng aking pagsasama kay Dario. Nang makita nila ako, ang kanilang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang bahagyang pag-asa. Sa sandaling yon, alam ko na ang aking nakaraan ay hindi nasayang. Ang bawat sakit, bawat luha, at bawat gabi ng paghihirap ay naging puhunan upang maitayo ang pader na puprotekta sa kanila. Ang anino ng kahapon ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging bahagi na lamang ng aking kasaysayan, isang kwento na maaari ko ng isara. Handa na akong magsimula ng bagong kabanata. Isang kabanata na ang bida ay hindi na ang aking asawa, kundi ako, ang aking lakas at ang aking sariling kaligayahan. Lumipas ang mga buwan at ang Villa Corta Foundation ay naging isang beacon ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Hindi na lamang ito isang gusali. Ito ay naging tahanan para sa mga pusong sugatan na naghahanap ng lakas upang muling tumayo. Isang hapon, habang ako ay nag-aayos ng mga dokumento para sa aming susunod na programa, isang pamilyar na mukha ang pumasok sa aking opisina. Si Clara. Ngunit hindi na siya ang babaeng mapagmataas na nakilala ko. Ang kanyang mga damit ay simple,
Ang kanyang muka ay walang kolorete at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Nakalabas na siya sa bilangguan matapos makipagtulungan sa Meng RNA Turidad. Ngunit iniwan siya ni Dario na walang-wala. Lyra? Boses niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Wala na akong mapuntahan. Tinitigan ko siya. Dati, ang makita siyang ganito ay magbibigay sa akin ng matinding kasiyahan. Ngunit ngayon, ang nararamdaman ko lamang ay isang malamig na pangungulila para sa taong pilit na kumakapit sa maling direksyon. Clara, hindi ito ang lugar para sa paghingi ng awa. Sagot ko habang ipinapatong ang aking panulat. Ngunit ito ang lugar para sa pagbabagong buhay. Kung narito ka para humingi ng trabaho, hindi kita matutulungan sa loob ng opisina. Pero may mga program kami para sa skills training. Kahit ano, Lyra, please. Pagmamakaawan niya. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig. Naisip ko ang lahat ng ginawa ko. Si Dario, hindi niya ako minahal kailanman. Ginawa niya lang akong kasangkapan. Ngayon, wala na ako. Ang bawat desisyon natin ay may kalakip na bunga, Clara. Ang pagdurusa mo ngayon ay bahagi ng iyong pagbabayad. Wika ko, hindi galit, kundi may otoridad. Kung gusto mong magbago, kailangan mong harapin ang hirap. Maaari kang mag-apply bilang volunteer sa aming kitchen service. Walang espesyal na trato, walang karangyaan. Trabaho lang. Tumingin siya sa akin ng may pagkamangha. Hindi niya inaasahan ang aking alok. Akala niya ay paghihiganti ang ibibigay ko. Ngunit ang ibinigay ko ay isang pagkakataon. Isang pagkakataong hindi ko nakita noon dahil sa aking pagiging mapagparaya. Salamat, Lyra. Bulong niya bago siya lumabas. Pagkaalis ni Clara, tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang harden ay puno na ng mga bata naglalaro, mga babaeng nagtatawanan habang nag-aaral ng mga bagong kasanayan. Ang Villa Corta ay hindi na isang kuta ng kasakiman. Ito ay isang harden ng paghilom. Hindi ko kailangang maghigante Upang makaramdam ng tagumpay. Ang makita ang mga taong minsang naging bahagi ng aking pagkawasak na unti-unting nagbabago. O kahit man lang ay napipilit ang harapin ang realidad ng kanilang buhay, ay isang uri ng hustisya na mas malalim kaysa sa anumang kulungan. Ang aking nakaraan ay tuluyan ng humilom. Hindi na ito isang sugat na kailangang takpan. Ito ay isang aral na nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang bawat bukas. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang matakot sa gabi. Ang kapayapaan ay akin na. Ilang buwan pa ang lumipas at ang Villa Corta ay naging isang komunidad na nagtutulungan. Hindi na ito ang mansyong punong-puno ng tensyon at mga lihim. Ngayon, ang bawat pasilyo ay umaalingaw-ngaw sa boses ng mga kababaihang natututo, mga batang tumatawa, at ang masayang paghahanda ng mga programa para sa komunidad. Sa aking opisina, habang nag-aayos ng mga ulat para sa aming taunang charity event, kumatok si Doña Consuelo. Hindi na siya ang matandang laging nakasimangot. May mga pagkakataong nakikita ko siyang nakikipagkwentuhan sa mga byuda sa garden, nagbabahagi ng mga payo at karanasan. Lyra, may mga bisita tayo sa labas. Wika niya habang nakangiti. Paglabas ko, laking gulat ko nang makita ang mga kinatawan mula sa local government at ilang mga prominenteng negosyante. Hindi sila narito para sa negosyo ni Dario. Narito sila para magbigay ng parangal sa Villa Corta Foundation bilang isa sa mga pinakamahalagang organisasyon sa aming lalawigan. Miss Lyra, ang inyong dedikasyon sa pagtulong sa mga kababaihan ay isang inspirasyon sa aming lahat. Wika ng kinatawan ng gobyerno. Ang dating kinatatakutang mansyon ay naging simbolo ng pag-asa. Habang tumatanggap ako ng plaque ng pagkilala, hindi ko mapigilang mapatingin sa direksyon ng kusina.
Nakita ko si Clara roon, nakasuot ng apron, abalang naghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Na magtama ang aming mga mata, hindi na niya iniwas ang kanyang tingin. Tumang-o siya ng bahagya, isang kilos ng pagkilala at pagtanggap sa kanyang bagong katayuan. Walang ngiti, ngunit walang galit. Ang bawat papuri na natatanggap ko ay hindi ko inaangkin ng buo. Alam kong ang bawat tagumpay na ito ay bunga ng aking pagbangon mula sa pagkakalugmok. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyong suporta, Doña Consuelo. Bulong ko sa kanya nang kami ay nasa harap ng mga tao. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit. Ang lakas mo ay nanggaling sa loob mo, Lira. Ako ay naging saksi lamang sa iyong paglipad. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad ako sa terrace, nakita ko ang kabuuan ng lupain. Ang mga taniman ng bulaklak ay namumukadkad. Ang fountain sa gitna ay dumadaloy ng maayos. Ang Villa Corta ay tunay na nabuhay muli. Wala na ang takot. Wala na ang mga anino. Ang mansyon na dati ay bilangguan ay naging isang liwanag na nagtataboy sa kadiliman. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang katahimikan. Hindi ang katahimikang pilit na pinapanatili, kundi ang katahimikang dala ng isang pusong malaya. Ang nakaraan ay mananatiling kwento, ngunit ang kasalukuyan ay ang aking tunay na tahanan. At sa wakas, ako ay masaya. Isang hapon, nakatangkap ako ng sulat mula sa bilangguan. Hindi na ito tawag, kundi isang formal na hiling para sa isang huling pagtatagpo. Si Dario. Ang kanyang paglilitis ay magaganap na sa susunod na linggo. At tila, gusto niyang humingi ng tawad bago mahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Nagpasya akong pumunta. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa huling pagsasara ng pinto sa aking nakaraan. Doña Consuelo, sa kabila ng kanyang edad, ay nagpumilit na sumama. Kailangan nating tapusin ang lahat, Lira, upang hindi na siya magkaroon ng kahit anong puwang sa iyong isipan. Pagdating namin sa pasilidad, nakita ko si Dario sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang buhok ay ginupit ng maikli, ang kanyang mukha ay payat at bakas ang pagsisisi. O marahil, pagsisisi na siya ang natalo. Lira, Consuelo, wika niya, ang boses ay mahina. Hindi ko akalaing darating kayo. Nandito kami para sa closure, Dario. Diretsahan kong sagot. Lira, wala akong araw na hindi inisip ang lahat ng ginawa ko, simulang pagmamakaawa niya. Ang Villa Corta, ang pera. Akala ko noon ay iyon ang tunay na tagumpay. Pero ngayon, dito sa loob, naiintindihan ko na. I had everything, and I threw it away for nothing. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Ang Villa Corta ay hindi kailanman naging sayo, Dario. Ang pagmamahal ko ay hindi kailanman naging transaksyon. Pinili mong maging taksil, at ang bunga ng pagtataksil na yon ay ang buhay na mayroon ka ngayon. Hindi kita pinapatawad dahil sa'yo. Pinapatawad kita para hindi na kita dala-dala sa aking paglalakbay. Sumingit si Doña Consuelo. Anak, ang pinakamalaking pagkakamali mo ay hindi ang pagpapatakbo sa kumpanya ng mali. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang pag-aakalang ang kapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa pagkatao. Ngayon, pagbayaran mo ang iyong mga kasalanan ng may dignidad kung kaya mo pa. Tumungo si Dario at umiyak. Ang mga luha niya ay tila mga basang marka sa sahig ng kulungan. Walang pagbabago sa sitwasyon. Ang hatol ay mananatili. Ang kasaysayan ay hindi na mabubura. Ngunit sa sandaling yon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang tuluyang pagbagsak ng kanyang ego. Lira, sana
Sana ay makahanap ka ng tunay na kaligayahan. Bulong niya bago siya tumalikod at naglakad palayo kasama ang mga gwardiya. Lumabas kami ng pasilidad. Ang init ng araw ay tumatama sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito masakit. Sa halip, ito ay nagbibigay ng init na nagpapagaan sa aking pakiramdam. Ang bawat tanikala na natitira sa aking isipan ay tuluyan ng naputol. Ang huling kabanata ng aking pagdurusa ay sarado na. Wala ng galit, wala ng puot. Ang natira na lamang ay ang malinaw na landas patungo sa aking hinaharap. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabi ng paghuhukom. Ang Villacorta ay hindi na lamang isang pangalan sa mga kontrata. Ito ay naging simbolo ng pagbangon. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng tunog ng mga kababaihang nagbabahagi ng kanilang mga pangarap, mga bata na nag-aaral ng musika, at ang masayang pagtatawanan sa garden tuwing hapon. Sa aking opisina, nakaupo ako sa tapat ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak ko ang isang pluma, handang magsulat sa aking talaarawan, hindi na ng mga hinanakit, kundi ng mga pasasalamat. Pumasok si Doña Consuelo. May dalang tsaa para sa aming dalawa. Hindi na kami kailangang magsalita ng marami. Ang aming pagkakaunawaan ay nasa mga simpleng ngiti at katahimikan. Lira, ang foundation ay maglulunsad na ng bagong branch sa kabilang lalawigan, wika niya. Marami pang kababaihan ang nangangailangan ng tulong na katulad ng naibigay mo. Numiti ako. Gagawin natin ang lahat na makakaya natin, Doña Consuelo. Ang Villacorta ay hindi na pag-aari ng isang tao. Ito ay pag-aari na ng komunidad. Maya-maya, narinig ko ang tawag ni Clara mula sa labas. Siya ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa darating na event ng foundation. Kahit na siya ay dumadaan pa rin sa mahabang proseso ng pagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng paglilingkod, nakikita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Hindi na siya ang babaeng mapagmataas. Siya ay natututo na ng halaga ng paggawa ng may katapatan. Tumayo ako at naglakad patungo sa teres. Ang bawat hakbang ko ay magaan. Wala na ang mabigat na pasanin ng makaraan. Wala na ang anino ni Dario na sumasabay sa aking paglalakad. Ang Villacorta ay puno ng buhay. Ang bawat bulaklak ay namumukadkad. Ang bawat puno ay may bunga. At ang bawat tao sa paligid ko ay may ngiti sa kanilang mga labi. Napagtanto ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa mga taong nagkasala sa akin, kundi ang kakayahang mabuhay ng may kapayapaan sa kabila ng lahat. Ang aking buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa, kundi isang kwento ng paghilom at pag-asa. Huminga ako ng malalim. Pinaloob ang sariwang hangin ng gabi. Ang bituin sa langit ay kumukutitap, tila mga saksi sa aking bagong simula. Handa na ako sa anumang hamon na darating. Dahil na yon, alam ko na kung sino ako, at alam ko na ang tunay na lakas ay nasa aking mga kamay. Hindi para sumira, kundi para bumuo. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, ang bida ay malaya na. Lumipas ang mga panahon, at ang Villacorta ay hindi na lamang isang alaala ng aking nakaraan. Ito ay naging saksi sa aking paghilom. Ngayong nakatayo ako sa gitna ng harden, sa ilalim ng punong nara na itinanim ng aking ama, nararamdaman ko ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap.